Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 226 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Muling ipinakita sa atin ang iba pang mga manlalaro na kasalukuyang nasa ika-19 na palapag ng tore at patuloy na abala sa pagputol ng mga puno na nasa kinaroroonan nitong anila ay tumatayong boss nito. Kapwa masisilayan din natin itong manlalarong si Song Chonhwa na kumikinang pa nga ang kanyang ulo at patuloy na pinapalakas ang moral ng kaniyang mga kasamahan na ipagpatuloy ang kanilang isinasagawang misyon para sa kapakanan ng buong sangkatauhan. Maya-maya pa ay bigla na lamang nag-pop up ang system ng bawat isang manlalarong naroroon at talagang labis nga nilang ikinabigla nung kanilang mapag-alaman mula sa nasabing mensahe na ang misyon para sa ika-19 na palapag ng tore ay tuluyan ng natapos. Gulat nga etong si Song Chonhwa sa bagay na iyon at ninais na malaman kung papaano at sino ang individual na nakagawa nito. Samantalang masisilayang naroroon nga rin etong manlalarong si Maria na pasimple pa ngang napangiti buhat ng may ideya na nga siya kung sino ang nasa likod ng bagay na iyon. At eto ngang si Jinyuk ang una niyang naiisip habang bagyang nakadarama ng pagkadismaya buhat ng dahil sa ginawa nitong binata ang kanila nga daw paghihirap at aksyon sa loob ng nasabing palapag ay tuluyang nabaliwala at ang lahat ng mga pabuya ay kaniyang nasolo. Pagkatapos ay muling ibinalik ang kwento sa kinaroroonan nitong Hanelian na patuloy pa ring nilalasap ang linamnam ng pagkaing inihanda para sa kaniya nitong ating pangunahing tauhan. Makikita naman natin itong abala sa pag-iisip sa klase ng pakinabang na maaari niyang makuha mula sa mana essence na kaniyang nakolekta. Gayon din iniisip ang klase ng reaksyon ng iba pang mga manlalarong pumasok sa loob nitong boss room. At malamang nakasalukuyan nga daw ang mga ito ay nagtataka at natataranta kung papaano tuluyang natapos na ang pag-clear para sa naturang palapag. Samantalang etong ang Demon King na si Veriel ay talagang masisilayan nating busog na busog at pinuri nga ang pagiging tuso nitong si Jinyuk sapagkat muli na naman itong matagumpay na napaamo ang panibagong Phantom Beast gamit ang kahusayan niya sa pagluluto. Do'y muli ngang napagpasyahan nitong demonyo na umalis na sa naturang lokasyon buhat ng tanging naroroon lamang siya upang sana ay magreklamo dito sa binata, subalit sa uli ay nabusog pa nga raw siya at bagyang nag-enjoy sa kanilang isinagawa. Nakangiti nga siyang nagpaalam at kapwa ay pinahayag na huwag nga raw kakalimutan nitong ating pangunahing tauhan na siya ay kanyang magiging tuluyang isang apostol balang araw katulad ng kanilang unang napag-usapan. Pagkaalis nga nitong si Beriel ay pasimpleng napangiti etong si Jinyuk sapagkat muli nga daw ay nakatakas na naman siya sa pangungulit nitong Demon King sa kaniya. Gayon din nagpapasalamat nga sa tulong nitong ginawa upang makuha ang Hanelian Soul. Paliwanag nga nitong binata na ang bagay at material na kasalukuyang kanyang pinanghahawakan ay ang masasabing pinakamalakas na cold attribute weapon na maaaring makuha sa loob ng Tower of Trials. Ito nga raw ay magagawang hulmahin ng isang mahusay na panday at isang individual ang unang pumasok sa kaniyang isipan. At ito nga ay walang iba kundi si Orun. Kaniya ngang inaya na etong Hanelian na lumabas na nitong dungeon at planong ipakilala sa bago niyang magiging pamilya. Ngunit bigla na nga lamang binalot ang kanilang paligid ng kakaibang kulay dilaw na liwanag na sadyang nagbigay ng gulat maging sa kanyang alaga. Iniisip nga nitong si Jinyuk na iyon ay sikat lamang ng araw na hindi nga sana dapat umaabot sa lokasyong kanilang kinaroroonan. Subalit nanlaki ang kanyang mga mata nung kanyang mapagtanto na hindi ito isang ordinaryong liwanag lamang, buhat ng ito nga ay ang klase ng mana na nagmumula sa mga nilalang na lubos niyang hindi inaasahang tatahakin ang ika-19 na palapag ng tore. Sa mga sandali nga ding iyon ay ating masisilayan ang grupo ng mga arkanghel na pinamumunuan nitong si Kizakel, na kasalukuyang ginagamit ang Joshua's Judgment Blade upang ma-activate ang skill na Divine Judgment sa kanyang napiling partikular na lokasyon. Pagka-activate nga nito ay tuluyan na rin ang nasabing item ay naglaho at nawasak, tanda ng matagumpay itong gumana sa napiling lokasyon nitong si Kizakel. Bagya nga siyang natanong nitong isa pang arkanghel na kasama niya kung ayos lamang na maisakripisyo ang isa sa mga relic na pinanghahawakan ng Eden para lamang sa isang hamak na manlalaro. Agarang hindi naman ito nagustuhang marinig nitong nasabing arkanghel at nakwestiyon ang kaniyang kasamahan kung wala itong tiwala sa kaniyang pagpapasya. Kaya't agad nga itong humingi ng paumanhin para sa payag na kanyang binitawan. Binigyang diin nga nitong si Kizakel na kung magagawa nilang burain ng tuluyan etong si Kang Jinyuk gamit ang relic ay hindi na nga raw nila masasabing nasayang ang kanilang pagsasakripisyo nitong item.
Nagsimula na ngang mag-concentrate sa maliit na bahagi nitong ruin ang liwanag na nilikha nitong skill na kanyang inactivate kasabay ng pagkakaroon ng isang napakalakas na pagsabog mula sa Divine Judgment na talagang gumawa ng isang malawakang pinsala sa buong paligid na kanilang kinaroroonan. Pagkahawi nga ng makakapal na ulap, nadulot ng malakas na pagsabog ay seryoso namang inatasan nitong si Kizakel ang kaniyang mga kasamahang kapwa Arkanghel na kunin mula doon ang Crown of Tyranny, gayon din hanapin at dalhin ng mga ito ang labi nitong ating pangunahing tauhan kung sakali mang may natira pa sa kanyang katawan. Samantalang sa ibang dako naman ay ating masisilayan etong gulat na si Alice, hindi dahil sa nadama niya ang nangyayari sa binata, kundi dahil sa tindi ng pagsasanay na kaniyang isinasagawa kasama etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Pinagsasabihan nga siya ni Chon Yusong na magkaiba ang paraan at taktika sa pakikipaglaban gamit ang espada at sa kanyang kasanayan na mahiga. Kaya't habang nasa gitna nga daw sila ng kanilang isinasagawang sparring, ay huwag na huwag nga raw aalisin itong si Alice ang kanyang focus, kasabay ng muli nilang pagpapatuloy ng naudlot nilang pagsasanay. Ang kanilang ang pagkilos na isinasagawa ay tahimik namang inoobserbahan nitong si Belius mula sa isang tabi. Masaya nga siya sapagkat sa tulong nga daw nitong pagsasanay na isinasagawa nitong kanyang bossing ay kaniyang napupuna na mas nagiging kalmante na ang pag-iisip nito at hindi na lamang nakatuon para sa pagnanais niyang magiganti para sa iba nilang mga kalahi. Pinuri nga niya ang kausayan nitong si Chon Yusong pagdating sa paggamit ng espada, na tila ba natural lamang para sa kaniya ang anumang pagkilos na may kaugnayan dito. Napangiti nga siya habang nasasambit na mukhang maliban kay Kang Jinyuk ay posibleng kaniyang masasabing isa rin nilang maaasahang kakampi etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Hanggang sa ang kanyang pagmumuni-muni ay tuluyang nahinto nung tinawag nga siya nito at inatasan siyang oras na upang etong si Belius naman ang makipag-ispar sa kanyang bossing na lubos niyang ikinatuwa at ikinararangal na isagawa. Pagkatapos ay muli namang ipinakita sa atin etong shop na pagmamay-ari nitong si Orun na masayang pinagmamasdan ang mga bago niyang manggagawa, gayon din ang patuloy na paglago ng kanyang negosyo matapos na kanyang makilala etong si Kang Jinyuk. Magkaganoon man, ay bagya nga siyang nadidismaya sapagkat wala nga daw siyang ibang bagay na alam o gawain na magbibigay sa kaniya ng saya o excitement, habang inaalala ang mga item na ipinagawa sa kaniya nitong binata. Maya-maya pa ay bigla na lamang may lumitaw mula sa kanyang likurang bahagi na isang asul na portal. Daglian nga naglabas ito ng napakaraming buhangin habang minabuti naman itong si Orun na magbanta para sa sino mang magnanakaw na magpakilala muna bago pa niya tuluyang maihampas ang upuan niyang hawak-hawak. Ngunit natigilan nga siya nung kanyang mapuna na kasakasamang lumabas nitong makapal na buhangin etong ating pangunahing tauhan na pasimpleng binati etong Panday. Agad siyang pinagsabihan nitong si Orun na sana nga daw ay sa pintuan na lamang siya nagmula, buwat ng magiging pahirap para sa kanila ang paglilinis ng nagkalat na buhangin sa loob ng kanyang shop. Pinutol naman itong si Jinyuk ang paghihimutok ng Panday niyang kilala at mabilis na inilabas ang kanyang nakolektang mana essence na tinatawag na Hanelian Soul at ninais na gawin itong isang punyal nitong gulat na si Orun. Maging ang kaniyang makasamahan ay ganun nga din ang naging reaksyon mula sa kanilang nakita, habang eto ngang si Orun ay masayang nangako na siya na ang bahala sa bagay na nais ipagawa nitong binata. Marahan nga etong si Jinyuk na pinagpagan ang kanyang sarili mula sa alikabok na nasa kanyang kasuotan at iniisip na literal na muntikan na nga daw siya sa pangyayaring iyon. Muli ngang ipinakita sa atin ang mga sandali noong ma-activate ang skill na Absolute Judgment na nagawang ikulong silang dalawa nitong Hanelian sa loob nitong liwanag at walang kakayang makalabas mula dito. Takot na nga etong bago niyang alaga habang naging alisto naman etong si Jinyuk at mabilis na nagbukas ng isang subspace inventory. Malakas nga niyang inatasan etong Hanelian na pumasok sa loob nitong subspace na kanyang nilika at naunawa ang napakadelikado ang skill na patungo sa kanilang kinaroroonan. Problemado nga siya buwat nang nasa cooldown pa ang skill niyang invincibility at kahit paggamitin nga raw niya ang Blessings of the Stars ay wala din siyang katiyakan kung magagawa niyang talunin sa ngayon etong mga arkanghel na naroroon batay sa antas at level ng kanyang kasalukuyang tinataglay. Aminado nga siyang wala na talagang iba pang pagpipilian kaya't inilabas na niya ang Lucky Random Box at napagpa siyang gamitin sa mga oras na iyon habang ayon pa nga sa kaniya ay malamang nga daw ay pinapanood siya nitong kanyang mystery caller na walang iba kundi si Seyong Aeon 1. Naging seryoso na nga ang kanyang pagmumuka habang tinitig ng dahan-dahang naglalaho itong isang item na kanyang naisakripisyo mula sa loob ng random box na tinatawag ng Freedwens Necklace
na siyang nagkakaloob ng kakayahan na makatakas sa anumang harang o restriksyon sa loob nitong tore. Naunawaan nga daw niya ng pinakabenepisyo ng nasabing random box ay ang ipagkaloob sa kanya ang pansamantalang kaligtasan. Bagya nga siyang natahimik sapagkat sa pagkakataong ito ay nakatakas lamang siya kay kamatayan hindi dahil sa kanyang kakayahan, bagkus tanging sa tulong nitong si Seyong Iyon Wan. Buong akala nga daw niya ay alam na niya ang lahat ng mga bagay at tungkol sa tore. Subalit napakarami pa nga daw ang kinakailangan niyang taglayin at marating hanggang sa ang kanyang pagninilay-nilay ay nahinto nung tinawag ang kanyang atensyon nitong si Orun at ipinahayag na tapos na ang kanyang ipinapagawa at ito nga ay isang klase ng punyal na gawa sa mana essence ng Phantom Beast na literal na nagtataglay ng napakataas na durability at lakas ng pinsalang kayang maidulot. Kaniya nga itong kinuha mula sa panday at seryosong isinaad na malamang magmula sa ngayon ay mas darami pa ang mga variables o mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Kaya't kaniya di umanong pag-iigihan at paghahandaan ang lahat ng mga ito habang sinusubukang gamitin etong bago niyang punyal at aniya ay patuloy nga daw siyang hahakbang pasulong kahit anong balakid pa ang dumating at humarang sa kanyang daraanan mga master.